Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating online devotion. At samahan niyo po ako sa ating pagbasa po ng banal na kasulatan or ating scripture or ating devotion for this morning. At ito ay matatagpuan po sa John chapter 3 verse 1 to 3. At babasahin ko po ito sa NIV version. Sabi nga po dito, "Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, 'Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the sign you are doing if God were not with him.'" Diba? Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." So, sa passage na yan, binasa po natin. Yan. Makikilala po natin si Nicodemus. Yan. Ito yung very famous Bible story when I was a kid, di ba? Si Nicodemus ay isa siyang religious leader or he is a teacher din or parang Pharisee or scribe siya sa Jewish. Edukado, may posisyon at alam niya ang mga kautusan, di ba, ng Diyos. Sa paningin ng tao, parang okay na siya spiritually. Pero may kulang, 'di ba? May kulang sa kanya kaya siya ay lumapit po sa ating Panginoong Hesus. So, pansinin natin ng gabi din siya ay lumapit. Posibleng naihiya siya or natatakot sa sabihin ng iba, 'di ba? Siyempre, that time or sa kapanahunan po ni Jesus Christ while he was teaching, medyo meron ng conflict na yung mga Pharisees or mga scribe or mga lawmakers kay Jesus Christ. Yan. And at that time, siguro natakot or nahihiya siya or mapagbintangan siya. Diba? Gusto niya lang kasi niya magtanong ng tahimik. At kung tutuusin, marami na rin siya, kung tutuusin po, marami na rin sa atin ang ganito. Diba? Minsan, active tayo sa church, gumagawa ng tama, pero deep inside may tanong pa rin tayo, di ba? Minsan we are questioning Lord, di ba? Just like Nicodemus, that he would like to ask a question about Jesus Christ, di ba? Lord, ito na ba talaga? Di ba? There are times na gano'n ang ating question. Bakit, Lord, may kulang, di ba? May kulang pa sa aking buhay. Genuine ba ang relationship ko sa'yo with the question mark, di ba? Nang lumapit, or same with the question lang din, nang lumapit po si Nicodemus, hindi siya binigyan ni Jesus ng bagong rule or instruction or direktang agad sa puso ang sagot ng ating Panginoon. You must be born again. So, ibig sabihin ni Jesus, hindi sapat ang religion lang. Diba? Religion. Kumbaga, simba ka or umattend ka ng Sunday school or nagpe-pray, kumakanta ka ng praise and worship or ng choir, ay hindi sapat. Diba? Hindi sapat. May alam ka, nagbabasa. Hindi sapat ang knowledge, position, or good works. Kailangan din ng bagong buhay na galing po sa ating Panginoong Diyos. Being born again is not pagiging perfecto overnight, di ba? O hindi lang siya isang araw lang, okay na, born again na ako. Hindi ito instant na wala kang struggles. Ito ay simula ng transformation. Bagong puso, bagong desire, at bagong direksyon. Parang restart ng buhay, pero kasama po si Lord sa ating buhay. At ang magandang balita, ang invitation na ito ay para po sa ating lahat. Kahit sino, kahit anong background, kahit anong session ng buhay mo, pwede ka magkaroon ng fresh start sa ating Panginoong Jesus. So what we've learned from this lesson, from Nicodemus. Number 1 ay hindi sapat ang religion lang, di ba? Kailangan po, ang importante is relationship, di ba? Tandaan po natin, relationship po sa ating Panginoon. Sabi nga, hindi tayo maliligtas, di ba? Kung nagsisimba ka lang, or uma-attend ka ng church, kumakanta ka, or nagbabasa ka. Pero ang importante kasi is meron kang relationship between you, di ba? Between you or me, between God, di ba? O between Jesus, di ba? Kahit leader na si Nicodemus, kailangan pa rin niya magbagong buhay, di ba? Pangalawa po, okay lang lumapit kay Lord kahit may tanong nga, di ba? Huwag ka mahihiya kasi He is the God the Father that can answer your question, di ba? Minsan, you need to ask Him by prayers, di ba? Or by
reading the gospel or the scripture. Minsan, sumasagot agad-agad po ang ating Panginoon through His scripture or by prayer, di ba? Hindi tinaboy. Tanda po natin sa story kasi doon, hindi tinaboy si Jesus si Nicodemus kundi kinausap siya. Ganon din po ang ating Panginoon when we are going to talk or ask a question, God will give us an answer. Maybe wait or maybe yes or no. Or there are times na mababasa po natin ito by the scripture. Pangatlo, what we've learned from the scripture is God specialized in new beginning. Diba? Walang taong too late para magbago po sa ating Panginoon. So, simple lang po, di ba? There are times kasi na lumalapit ba ako kay Lord kahit may tanong ako. There are times na hindi tayo lumalapit. Minsan nahihiya tayo or minsan napapagod tayo magtanong sa Kanya. There are times na tamad tayo, kumbaga. Or there are times na nagda-doubt pa rin tayo sa Kanyang kapangyarihan or sa Kanyang kadakilaan. Pero tanda po natin na kailangan din natin maglaan po tayo ng isang sandali para mag-pray ka honestly kay Lord, di ba? Sabihin mo kung ano talaga ang nasa puso mo. No worries, di ba? No doubt, no struggles or desire. Hindi mo kailangan maging perfect, di ba? Kailangan mo lang lumapit sa Kanya, di ba? Ask a question, Lord. Because just like Nicodemus, your sincere approach to Jesus can lead to a new beginning. So, si Nicodemus po ay lumapit po sa dilim ng gabi. Sa dilim, 'di ba? Nung gabi, 'di ba? Pero through that encounter sa kanyang paglapit, nagkaroon siya ng liwanag sa kanyang buhay. At ganoon din sa atin, 'di ba? Kahit nasa confusion season ka, 'di ba? Nasa struggles or nasa pain ka, kahit may kulang ka sa pakiramdam mo, ay merong invitation si Lord sa iyo that you can start again. Hindi ka tinawag ni Lord para lang maging religious or tinawag ka niya para magbigay, di ba? Magbigyan ng buhay or magbigyan ka ng chance. At baka today, ito ang moment mo for the fresh beginning. So tayo po ay manalangin. Lord, salamat po dahil nagbigay ka ng panibagong simula, Panginoon, tulad ni Nicodemus. Malapit po kami, Panginoon, sa iyo. Dala ang mga tanong namin, Panginoon. Baguhin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, magkaroon ng tunay na relationship sa inyo. Hindi lang routine, but teach us what it means to be born again daily. We surrender, Panginoon, our lives to you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen at amen po. Muli po, magandang umaga po sa atin and God bless us all.